So please help me welcome, with joy and reverence, Pastora Mercy Gallos. Amen! Good afternoon, everyone! Welcome po sa ating Fuji Yoshida Outreach. Pakitabi ng iyong katabi, pakisabi, I'm blessed to see you today. Amen! Yan! Wala dapat malagpasan, nabati lahat. Hallelujah! Praise God! So welcome po sa bawat isa. Hallelujah! Alam kong hindi aksidente na nandito tayo ngayong hapon. Sa tahanan ng Panginoon, may nais siyang ipaalam sa bawat isa sa atin sa hapong ito. Amen! So this time, alam niyo ba kagabi hanggang alas 8, alas 8 siguro ng gabi, hindi pa rin ako nakabuo ng sermon. Ang dami kong pinagpipilian. Pero hanggang dinala ako din ng Lord dito sa topic na ito. Ano daw? Ano daw? Calming our hearts in a chaotic world. Amen. Timing? Timing. Amen. Tama. May mga pinagdadaanan ng bawat isa. Kailangang ipakalma natin ang ating puso sa Panginoon sa hapong ito. Amen. So praise God. Tayo tayong lahat. Basahin natin ang ating text. John 14 verse 1 to 6. Ready, begin. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Shall we pray? Father God, thank you, Lord. Sa salita mo, Panginoon, na aming nabasa sa hapong ito, Father God. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa bawat buhay ng bawat isa sa hapong ito. Patuloy, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Father God, mag-saturate ng lugar na ito, Panginoon, upang sa aming paghihimay-himay ng iyong salita, Panginoon, sa hapong ito, maunawaan namin, Panginoon, ang nais mong iparating sa amin, Father God. Hallelujah. We pray, Lord, for your angels, Father God, to continue surround this place, O Lord. And even, Father God, ang bawat isa, Panginoon, na maranasan ang rumaragas ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa sa hapong ito, Father God. Thank you, Jesus, sa gagawin mo sa bawat isa sa amin. Sa iyo ang papuri sa hapong ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Makakaupo na tayo. Hallelujah. So, sa hapong ito, hindi ko alam na dito tayo dinala ng Panginoon sa topic na ito. Hindi ko alam kung anong pinag-asa. Hindi ko alam kung anong mga struggles ng bawat isa. Bakit nandito tayo sa troubled the heart na ito. Amen. So, nais ng Panginoon tanungin ang puso ng bawat isa. Kamusta ang puso mo ngayon, kapatid? Hawakan ang puso. Amen. Sabi diyan, ano ang estado ng puso natin ngayon? Amen? Troubled ba? Happy ba? Amen? O ano ang karanasan na meron ang puso mo sa hapong ito? Mga kapatid, itong verse na ito ay tinuturuan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga alagad na i-comfort sa pagkakataon na ang kanilang mga puso ay troubled. Amen? Hindi maayos. So dito, what does Jesus say to people who have troubled hearts? Ano ang sinasabi ng Panginoon sa mga puso na hindi maayos sa pagkakataong ito? His disciples were overwhelmed by the first part of His teaching in the upper room discourse. So sa John 13, sa 17, Jesus had taught them that one of them would betray Him. Bakit tinuruan ng Panginoon na i-comfort yung kanyang mga disipulo sa pagkakataong ito? Kasi sinabi ng Panginoon, yung sila'y nagla-last supper, na somebody will betray me ngayong hapon na ito. Sa pagkakataong ito. At anong sabi dito? Another disciple would deny knowing Jesus. At isang disipulo ang magdi-deny
Imagine, nagdi-dinner kayo, tapos sasabihin ni Jesus, somebody will betray me ngayong pagkakataon na ito. At hindi lang yan, may magde-deny sa akin sa hapong ito. Diba? So, ang puso ng mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, na-trouble talaga. Hala, kasama natin si Jesus for 3 years. Kasi 3 years si Jesus Christ nag-ministry sa mundo. So, nakasama natin ang Panginoon for 3 years, tapos ngayon, isa sa atin dito magbe-betray sa Kanya. Isa sa atin dito magde-deny sa Kanya. So, chinek yung heart nila. Hala, sana huwag naman ako. Sana hindi ako to. Diba? Bawat isa. And ito, sabi dito, and now they received devastating news from Jesus and were full of turmoil. Gulo talaga. What does Jesus say to His followers in that situation? So, there were many reasons why they were troubled. Jesus was going away. Diba? Aalis ng Panginoon. They could not go with Him and they struggled to understand where He was going. So, aalis ang Panginoon, hindi nila maintindihan saan pupunta si Jesus. Tapos, ang gagawin pa, like a common criminal, ay panurusahan si Jesus. Ang pinakamalala nga, isa sa kanila ay magbe-betray. Isa pa, i-deny ng isa sa kanila. Diba? So, kaya ang puso ng mga disciples, grabe, troubled talaga. So, kung i-check mo ang heart ngayon, kung ano yung dahilan ng pagiging troubled heart mo ngayon, baka mas malala itong sitwasyon na ito. No? This Jesus at ng mga disciples niya. Sabi, they did not yet know His divine mission and that He would actually return to them, resurrected from the dead. What does Jesus say to the stressed out and troubled heart? So mga kapatid, sa pagkakataong ito, heart trouble is the leading cause of death in the world today. Diba? Ngayon, mga heart failure, dahil sa stress, diba? Dahil sa mga problema, dahil sa mga pinagdadaanan na hindi makayanan. So, sometimes, yun ang nagiging dahilan ng kamatayan. Diba? Pero sabi dito, I'm referring to the medical kind of heart trouble because of so many different things that causes a person to be burnt out. Kasi nga dahil sa stress, na-burnt out. Hindi na makakilos, hindi na makagalaw, hindi na makagawa ng normal. Amen? Some of us are more easily stressed than others. But we all have to deal with being troubled from time to time. Amen? Huwag natin hayaan na makain tayo ng stress. Amen? Na kung anong sitwasyon na meron tayo, kailangan i-deal natin ito ng tama according sa salita ng Panginoon. Pag-aaralan natin ngayong hapon. So, this afternoon, we are going to look at the different kind of heart trouble, one that afflicts not only our blood pumping organ, itong literal na puso, but the very center of our being, which is the set of all emotions. This kind of heart trouble can afflict anyone. Nobody is immune to it. Tama? Hindi pwedeng, immune, alam ko na yan. Hindi pwede. May iba-ibang pinagdadaanan ng bawat isa. Okay, point number 1, the causes of a troubled heart. So sabi dyan, pag sinabi mong troubled, sa Greek word ay taraso. Taraso, which means to agitate or to steep up. So sabi dyan, the picture of being stirred up when driven by a stormy winds. So pag troubled ka, ibig sabihin may pinagdadaanan, may pinaghuhugutan, may emosyon. Amen? May mga sitwasyon na hindi natin kontrolado. Amen? Kaya trouble. Sabi dito, causes of a troubled heart, mga causes is nawala ng trabaho, di ba? Health issues, ano pa? Death of loved one, financial problems, di ba? Ang iba, poor standard of living, ibig sabihin kahirapan, di ba? Minsan nagkukos ng stress sa kanila yan. Di ba? Ano pa? Business bankruptcy, yung business mo na doon lahat ng mga inipon mong kayamanan na bankrupt, di ba? Ano pa? Broken dreams, broken family, ano pa? Broken marriage, broken hearted, di ba? Sa mga dalaga at binata. Okay, kayo na magdagdag. Marami pa.
and believe also in me. Amen? So, huwag natin hayaan na manatili tayo dun sa sitwasyon na hindi maganda. Na yung estado ng puso mo hindi maganda. Na yung estado ng buhay mo hindi maganda. Amen? Sabi dyan, believe in God. Believe also in me. Pag sinabi natin believe, anong sabi dyan? In Greek is constructed as keep on believing. So it's not just one time that you believe. Amen? So ibig sabihin, keep on believing sa English yan ay progressive tense, di ba? Oh, ulitin? Ulitin ano? Past progressive tense. Yes. So ibig sabihin, progress. Ibig sabihin, hindi pwedeng one time ka lang nag-believe, patuloy, each and every day, kahit negative ang sitwasyon. Amen? Kasi hindi agad-agad yan ma-okay. Di ba? Hindi agad-agad maayos. So, keep on believing each and every day, even in the midst of a negative situation. Amen? Sabi dyan, ano ang remedyo para yung troubled heart natin ay mawala? Active trust in the Lord. Amen? Kailangan may active na pananampalataya ka sa Panginoon. May unwavering faith ka. Amen? Kasi kung mag-waver ang faith natin, maaaring ma-drawn tayo. Kagaya ni Peter. Diba? Tumingin siya sa alon, kaya nalubog siya. Diba? So, dapat focus tayo sa Panginoon. Okay. So, sabi niya, this is something we've seen throughout John's Gospel. John used the word believe 98 times. So, keep on believing. So, sa John Gospel, ang word na believe ay 98 times ginamit. Amen. Sabi niya, and always as a verb to teach us that faith is an active trust. Amen? Ang pananampalataya ay active na pananampalataya. Hindi sabi ko kanina, hindi lang one time, nananampalataya ka all the days of your life, even kung ano ang sitwasyon mo sa pagkakataon na yan. Sometimes kasi, gusto natin ayos na agad-agad. Diba? Yung nagpaayos ka kayo, dapat okay na din agad, automatic. Hindi pwedeng ganon. Amen? May ano din yan, may process. No? May process. Pagdaanan mo yung process na yan para mapatunayan mo na ikaw ay keep on believing doon sa promise ng Lord. Amen? So dapat magpatuloy ka lang. Sabi dyan, to keep on believing in God and keep on believing in me teaches us that the remedy to a troubled heart is active trust. Amen? Sabi dyan, it is hard to do but during times of trouble, mahirap naman talaga yun. Diba? Keep on believing ka kahit negative yung nangyayari. Wala na nga, pastora. Hiwalay na. Sorry. Parang sakto kasi talaga. Hindi ko naman ina-expect na yun, di ba? So sabi dyan, wala na talaga. Pero keep on believing lang. Na maaayos ang lahat. Hindi man siguro okay, pero ikaw at least maaayos ka. Kasi may future pa ang Lord sa'yo. May purpose pa ang Lord sa'yo. Amen. Ang sabi dyan, it's hard to do, but during times of trouble, we are to keep in mind God's wisdom, power, and care. Amen? So as we keep on believing, ano ang nasa mind mo? Wisdom ng Lord. So dapat hindi tayo malayo sa Panginoon. Abunay. Ne? Abunay pa. Pag nawala tayo sa Panginoon, totoo. Kasi mahirap yung sitwasyon. Pwedeng madali ka ng kahit na anong emosyon. Medyo mahirap ang sitwasyon na ganito. Tama? Parang maghahanap ka ng somebody to care, somebody, hanggang mahulog ka sa kung ano, hindi na maganda ang kinabukasan. No? Ang kinalalabasan. Ano pa? You have to keep in mind God's power. It's because you keep on believing, my God is a precious God. He is a strong God. He is mighty in power. Sa Kanya, all things are possible. Amen? Ano pang sabi? You have to keep in mind that God cares for you. Amen? God cares for you. So kahit anong dahilan ng pagiging troubled heart mo, alam ko, nag-care sa akin ang Lord. Amen? Alam ko, hindi niya ako pababayaan. So sabi dito, Jesus had been completely faithful to them, and even at this time of darkness that John described as night, He remained faithful to them. Keep believing. So God is the same yesterday, today, and forever, and the one you put your faith is the same God you've
called to active trust in today. So kung noon, si Jesus Christ faithful sa mga disipulos niya, faithful sa pinapagawa ng God the Father sa kanya, so even now, amen? Faithful siya sa atin. He cares, may wisdom siyang binibigay, nandyan palagi ang guidance ng Panginoon sa buhay natin. So pag troubled heart, maniwala tayo na nagkikare sa iyo ang Panginoon. Amen? Maniwala ka na mahal ka ng Panginoon. Amen? Maniwala ka na may purpose siya sa buhay mo sa hapong ito. Amen? Okay, number 2 points na makukuha natin dun sa verse na iyon, sa chapter na iyon. Number 2, the person. Who is the source of comfort? Amen? Sino yan? Si Jesus Christ. Una-una kanina, anong sabi doon? Yung causes ng troubled heart, pinag-aralan natin, dapat ang remedy, active trust in the Lord. So this time, sino yung dapat pagkatiwalaan ng troubled heart mo? Si Jesus Christ. Siya ang magko-comfort sa bawat isa sa atin. Sabi dyan, believe in God, believe also in me. Why in me? Jesus will answer because, kung nababasa nyo, bakit kay Jesus Christ? Because no storm has ever scared Jesus Christ. Amen? Kahit na anong storm, walang nakapagpatakot sa Kanya. Amen? Kahit na anong pagdaanan niya, Kanya itong napagtagumpayan. Amen? Kahit na yung buhay niya, yung road to the cross, yung journey to the cross, it is not just that simple. Amen? Kahit yung nilagay ng mga thorns sa Kanyang ulo, di ba? May mga ano yun. May nagdudulot yun dito sa ulo niya, nakapasok, di ba? So, hindi madali yun. Why Jesus? Bakit kay Jesus tayo mag-believe? Because no storm has ever sidetracked Jesus. Amen? Because no storm has ever sunk Jesus. Amen? Ano pa? Because no storm has ever stopped Jesus. So, ibig sabihin, grabe, bakit hindi ka maniniwala sa isang tao na nagtagumpay na sa cross ng Kalbaryo? Amen? Sa isang Diyos. Amen? Sabi dito, believe also in me. Believe that I sympathize with you. Alam niya ang sitwasyon mo. Alam niya ang dahilan ng pagiging troubled heart mo ngayon. Amen? Alam niya kung anong pinagdadaanan mo. Believe that I feel the deepest interest in your welfare. Amen? Nakikita niya. Believe that I never withdraw my eyes from you one moment. Kapatid, hindi ni minsan man ang banta ng Panginoon umalis sa'yo. Importante ka sa paningin ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, CCTV natin si Lord. CCTV. Amen? So, ibig sabihin, kahit saan ka, kahit anong ginagawa mo, kita niya. So, kung troubled heart ka ngayon, kita niya din yan. Amen? Sabi, wala kang lusot. No? Kaya, hello, okay na din lahat. Tapos, may ginagawa kang kalokohan, kita din ni Lord yun. Diba? Sabi niya, ano ba sabi niya? Believe that I will support you in every place and under every trial. So kahit ano pang pagdaanan mo, ikaw man ay maharap sa husgado, kasama mo ang Panginoon. Hindi mo lang kasama, sinusuportahan ka niya. Amen? Hindi siya against you, but His favor is on you. Amen? Sabi pa dito, ano pa? Believe that my arm shall be stretched out for you. Yung kamay niya naka-stretch out sa iyo. Importante ka. Amen? So, ibig sabihin ng kamay niya, hindi maikli para hindi niya i-extend yung kamay niya. Hallelujah. Ano ang importansya ng ina-extend ng kamay? It's transmit blessing. Amen? It's transmit protection. Amen? It's transmit anointing. Amen? So, very, very important na yung kamay ng Panginoon naka-extend sa atin. Amen? Ano ba? Believe that I will stand by you as a firm friend in every distress. Sometimes nga yung firm friend mo, iniiwan ka pa. Diba? Pero si Lord, kahit ano ang pagdaanan, nandyan siya sa'yo, naka-stand firm na ikaw ay inaalalayan, kinukomfort, ikaw ay tinutulungan. Amen? Ano ba? Believe that I will overturn all the desires of your enemies against you. Grabe! Babalik na rin! So, babalik dun sa kaaway, dun sa gumawa sa'yo ng sakit, kung ano ang pinagdaanan mo. Tama? Sabi nga, triple pa yung pagdadaanan nila. No? Dun sa sakit na dinulot
nila sa'yo. Okay, ano pa? I believe that I will save you to the uttermost. Amen. Reason, anong gagawin? Si Jesus nagko-comfort sa iyo at sa akin. Praise God. So are we happy? Are we grateful with that? Amen. Hallelujah. Ano, sabi dyan sa John 14:2 verse 3, we get an idea of what Jesus is doing right now in heaven, kung bakit hindi na troubled yung mga disciples dahil alam nila na si Jesus Christ umakyat sa langit to prepare a place for them. Amen. So excited. So kahit na malungkot sila, kahit anong pagdaanan nila, pero may misyon ang Panginoon kung bakit siya umakyat sa langit. To prepare a place for them. Amen. Jesus described heaven as a house with many rooms. This is not meant to give us a specific and literal image of heaven as a place with homes and mansions. Though that could very well be true. Rather, Jesus communicating a bigger picture of a greater need we all have. The word for room pops up again in John 14 verse 23 when Jesus talks about the Spirit being sent to make us a home for God. Amen. So sabi dito, this is a temple language and pointing to how followers of Jesus will dwell with God eternally. Amen. So mga kapatid, kung ano man ang mga nagiging causes sa iyo ngayon, ang pagiging troubled heart mo, ang Panginoon iniwan yung mga disciples, hindi na kung sa anong dahilan, kundi para i-prepare ng place sa kalangitan. So even ikaw, ako right now, no? Mga troubled heart, dito lang sa mundo yan. Ang Panginoon pinaghahandaan na yung spiritual life mo sa langit. As long as magpatuloy ka. Amen? Sabi ko nga, mas importante yung buhay natin all throughout eternity with Jesus than 60, 70 na lifespan ngayon dito sa mundo. Amen? So kung ano man yung magiging cause na yan, okay lang yan. Basta importante, secure ka sa iyong spiritual na pamumuhay. Amen. Sabi dyan, the purpose of Jesus for us, bakit? Sa John 14, sa 2 verse 3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Amen. Ano yung place na yan? It is a real place where a real God lives. Hallelujah! Ano ba? Heaven is real, and hell is real, and eternity is a breath away. So let us just desire na sa langit tayo mapunta. No? Yung pagiging troubled heart natin sa mundo lang yan, hayaan natin yung ating espiritu ay patuloy na makipagniig sa Panginoon upang makamit natin na we will be with Jesus all throughout eternity. Amen. And that is so exciting na experience na meron tayo. Hallelujah. Ano pa? Bakit umakyat ang Panginoon? Sabi dyan, to prepare a resting place. Sa Revelation 14 verse 13, and I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yes, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. So, pag sinabi na nag-prepare si Lord ng place para sa atin, yung place na yan, it is a place to rest from our labors, ano pa? Our cares, our worries, our trials. Amen? So, ibig sabihin, pag piniprepare tayo ng place sa langit, ay wala na tayong pagdaranasin ng mga kung ano pang mga problema sa buhay. Amen? Dahil ang lugar ng kalangitan ay puro kasayahan. Amen? Ano pang sabi nito? To prepare a residing place. Ibig sabihin, pag sinabi mong residing place, your home forever. Amen? Langit mo magpakailanman. Kasi sabi nga ng Panginoon sa John 14 verse 3, Where I am, there ye may be also. Kung saan ako, nandun din kayo. Amen? Kaya, we will be forever home with Jesus. Amen? Number 4, na points na makukuha natin dito, the path to the Father's house. So John 14 verse 4 to 6, sinasabi doon, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. So ano? Si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen?
pangalan ni Jesucristo. So I am the way. I am is a very intense way of referring to oneself. Jesus is saying, I myself and only I am. Wala nang iba. Amen. Ano pa? I and no one besides me. Ano pa? Jesus is the only way. There is only one choice. We must choose Jesus. Amen. So piliin natin si Jesus. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Ano pa? There is no other path to heaven. There is no other way to the Father. Only through Jesus Christ. Amen. Ano pa sabi dito sa Acts 4 verse 12? Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. So, ibig sabihin, in Christ alone, everyone will be saved. Amen. Ano pa? Our souls find rest in Christ alone. Ang ating kaluluwa makatagpo ng kapayapaan sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Our salvation comes from Christ alone. Amen. Our strength comes from Christ alone. Our joy comes from Christ alone. Amen. Ang kapayapaan natin nagmumula lamang sa Panginoon. Our hope, amen, comes from Christ alone. Our freedom, amen, comes from Christ alone. And our victory comes from Christ alone. Amen? So I hope natandaan natin lahat ay nanggagaling lamang sa Panginoon. Yung troubled heart mo ngayon, tandaan mo, sino makakapagpagaling yan? Victory is in Christ alone. Amen? Wala nang iba. Huwag ka nang maghanap sa iba. Kasi mas lalo ka pang itutulong, ibig sabihin, i-drone, ilulupog sa kahirapan at lalong hindi pwedeng ang kasalanan ay dagdagan mo pa ng isang kasalanan. Amen? Ano bang sabi dito? Pangalawa kanina, Jesus is the truth. Amen? So, Jesus is telling us the truth. We can go to heaven barefooted, kahit na anong kalagayan mo dito sa lupa, we can go to heaven, but we cannot go to heaven without Christ. Amen? So kung ano ka ngayon, we can go to heaven. Pero kung hindi mo tinanggap si Jesus Christ as your Lord and Savior, you cannot go to heaven. Amen? Ano ba? Without health, without riches, without honors, without education, without friends, but we cannot go to heaven without Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, letter C kanina, Jesus is the life. Amen? So, Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Ibig sabihin, the source of our life is Jesus Christ. Kapatid, ang buhay na ito, malayo sa Panginoon ay wala. Amen? Ang buhay na meron ka ngayon, kapag ka ginamit mo sa mundo, meaningless yan, fruitless yan. Amen? So, bakit kung ang buhay mo na yan, kahit troubled yan ngayon, kahit puno ka ng pagsubok ngayon, gamitin mo sa Panginoon, magiging fruitful yan. Amen? Yung buhay mo ngayon, na kahit anong sitwasyon mo ngayon, gamitin mo sa Panginoon, maraming matitestimony mo yan, maraming makakatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng testimony mo. Amen. Hallelujah. So the source of our life is Jesus Christ. The strength of our life is Jesus Christ. Hallelujah. The supply of our life is Jesus Christ. The satisfaction of our life is Jesus Christ alone. Amen. Ma-broken man, sige lang, laban. It's because ang source ng strength natin kay Lord. Basta huwag ka lang mawala sa Panginoon. Amen? Kasi pag nawala tayo sa Panginoon, ay lalo talaga. So, ibig sabihin, yung satisfaction natin, hindi natin matatagpuan sa mundong ito kahit meron ka ng kayamanan lahat. Amen. Amen? Merong, sabi ko nga palagi, merong part sa heart natin na only Jesus can fill in. Amen? So, dapat yun ay lagi natin ipa-recharge natin yun sa Panginoon. Kaya natin wag mawala ang Panginoon dun sa part na yan. At sabi, Jesus is not a small part of our life, He is our life. Amen? Kaya wag mo lang small-smallin yung church lang. No? This is our life. Amen? Without this, kapatid, baka bukas pagod ka na Monday pa lang. Diba?
kilala yan. Amen? Because God is our life. He is our strength. Amen? Kahit na ilabas pa lahat ng boses mo ngayon sa pagpupuri sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Hindi ibig sabihin na bukas ay pagod ka na. It's because God will renew our strength. Amen? Hallelujah! Hallelujah! The satisfaction of our life is found only in Jesus. Hallelujah! Ano pa? Jesus is not a small part of our life. He is our life. Money will never give you eternal life. Sometimes, money, the love of money is the root of all evil. Diba? Ang money, okay yan. Huwag mo lang gawin na master. Amen? Gawin mo siyang tool para sa paglilingkod mo sa Lord. Amen? Ano pa? Fame will never give you eternal life. Kahit na sikat ka na, ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinakamayaman, kahit na ikaw na yung kilalang kilala, it will never give you eternal life. Amen? Ano pa? Power will never give you eternal life. Kahit na ikaw pa yung mayor, presidente, di ba? May mga pangyayari, may mga seasons ng buhay na pagdadaanan. Pero kapatid, kapag ka tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon, He is our life. Amen. Ano pa? Religion will never give you eternal life. It is our relationship with the Lord. Assemblies of God, wala tayong sariling langit. Amen? Pero yung relasyon natin sa Panginoon, yon dapat ang ating alagaan para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Only Jesus will give us eternal life. Amen. Para sa ating conclusion, sabi dito, anong kailangan sa troubled heart? Kailangan peace. Amen? Peace. Hindi fish. Peace. Amen? Sabi sa John 14 verse 27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon, hindi maibibigay ng mundong ito. So kahit anong dahilan ng pagiging troubled heart mo ngayon, hindi mababayaran ng mundo yan. Yung kapayapaan ibibigay sa'yo ng Panginoon ngayon. Amen. He is our life. He is our strength. He is our all in all. Sabi nga kanina, John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. The troubled heart, more than anything, needs to remember that Jesus is our everything. Amen? Troubled ang heart mo ngayon, sabihin mo sa puso mo, si Jesus ay sapat na sa lahat ng bagay. Si Jesus lang ang kailangan ko. Si Jesus lang ang makakabigay sa akin ng tunay na satisfaction sa buhay ko ngayon. Tayong lahat mga kapatid. May tanong dito na dapat itanong natin sa puso natin ngayon. Troubled ba ang puso mo ngayon? Hallelujah. Magulo ba ang puso mo ngayon? Walang kapayapaan, maraming iniinda, maraming iniisip, marami kang mga bagay na nagiging hindrance sa pagpatuloy na paglilingkod mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, come to me, you who are heavy laden, and I will give you rest. Matthew 11:28. Anong meron kay Lord? Rest. Kahit matulog ka pa isang umaga, isang araw, yung rest na binigay ng Panginoon, hindi mabibigay nun. Kahit magsakan ka pa ng milyon, akala mo lang, magiging okay ka. No. Yung rest na galing sa Panginoon, yun ang tunay na kapayapaan. At yun ang hangarin natin mga kapatid. Amen. God offer rest and relief to those who are weary and burdened. Weary, burdened ka, troubled ka, financially, emotionally, physically, and spiritually. Kapatid, come to Jesus. Amen. Come to Jesus. Huwag mo nang isipin yung katabi mo ngayon. Huwag mo nang isipin kung ano ang sitwasyon. Sabi ng Lord, come to me,
You who are heavy laden, and I will give you rest. Hallelujah. Awitin natin itong isang kanta.